si Mika 16 na taong gulang. Bago lang kaming lumipat sa bahay ng lola ko sa Bulacan. Isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Mataas ang kisame at punong-puno ng alikabok at alaala. Sabi ni Mama, dito raw siya lumaki. Matagal na raw walang nakatira. Simula nang pumanaw si Lola 2 taon na ang nakalilipas. Isang gabi, habang naghahanap ako ng makakagamit na damit sa lumang kwarto ni Lola, napansin ko ang isang aparador sa may sulok. Madilim ang paligid, pero agad akong na-curious. May kakaiba sa kahoy nito, para bang buhay ang ukit ng mga bulaklak sa gilid. Inabot ko ang hawakan. Creak! Bumukas ang pintuan ng aparador. Walang laman ang loob, maliban sa isang lumang kahon. Binuksan ko ito. Mga lumang litrato. Isa-isa ko silang tiningnan. May mga larawan ni Mama noong bata pa siya, mga kapatid niya, at si Lola. Pero may isa akong napansin. Isang litrato na hindi ko kilala ang mga tao. Isang pamilyang may 3 anak, nakapwesto sa sala ng parehong bahay na ito. Pero kakaiba ang litrato. Labo ang mga muka at sa bandang kanan, may isang babaeng nakaputi, nakatayo sa likod nila. Malabo rin ang mukha, pero ramdam kong nakatingin siya sa akin. Napaigpit ang hawak ko sa larawan. Tumayo ang balahibo ko at noon ko lang napansin. Ang babaeng yon nasa sulok ng kwarto. Nakatayo, walang mukha, puting bestida. Hindi gumagalaw, hindi ako makakilos. Parang may bumalot na lamig sa buong katawan ko. Nang kumurap ako, nawala siya. Pero naramdaman kong may malamig na hangin sa batok ko. Dali-dali akong tumakbo palabas. Tinawag ko si Mama. Kinabukasan, pinuntahan namin ni Mama ang lumang aparador. Inalis namin ang kahon ng mga litrato at dinala niya ito sa sala. Tahimik siya habang tinitingnan ang mga larawan hanggang sa makita niya ang litrato ng pamilyang hindi ko kilala. Nanlaki ang mata niya. Saan mo nakuha to? Sa loob ng aparador ni Lola. Tahimik si Mama ng ilang segundo tapos bumulong. Yan ang dating nakatira rito. Pamilya ng kapatid ni Lola. Nasunog silang lahat sa loob ng bahay na to. Hindi natagpuan ang katawan ng isa sa mga anak nila. Babae. Sabi nila, hindi siya namatay pero hindi na rin siya lumabas. At ang litrato, dapat sinunog na rin. Pero baka itinago ni Lola. Kinagabihan, habang natutulog ako, may naramdaman akong gumalaw sa paanan ng kama. Dahan-dahan akong dumilat. May liwanag mula sa buwan na tumatama sa aparador sa kabilang dulo ng kwarto. Nakahawang ang pinto nito. At sa salamin, nakita ko ang refleksyon ng isang babaeng nakaputi, nakangiti. Pero wala pa rin yung mukha. At buhat sa likod ng aparador may narinig akong boses. Kasama ka na sa litrato.